Ito ang nakaka-proud dito sa Dubai, lalo na sa airport, na kapag alam nilang kasalanan nila o sa kanila ang fault na nasira ang maleta ng isang pasahero, ay ginagawa talaga ng aksyon at pinapalitan. Kagaya na binahagi ng isang influencer dito sa Dubai, nakakabalik lang dito. Hey guys, so kakabalik ko na ng Dubai. Bad news agad. Pagka-receive ko ng baggage ko, sira yung gulong. So damage siya. First time nangyari sa akin yung sa lahat ng naging travel ko. And nag-travel ako by Fly Dubai. Partnership sila ng Emirates. So tapos ang ginawa is pinapunta ako sa may baggage information ata. So alam mo, nakakatuwa dito. Umaksyon talaga sila. Nagkinuha lang nila yung information kung magkano yung baggage ko, kailan ko siya binili. Blah. Tapos alam ginawa nila, pinalitan nila siyang bagong luggage from Emirates. So ganun kabilis yung response nila sa mga problem. Usually siguro di naman malaking problema sa akin kasi gulong naman talaga nawala. Pero nakakatuwa yung initiative talaga na pinalitan nila yung luggage. Tinanong nila kung may brand ba yung luggage ko. Wala namang brand yung luggage ko kasi nga magkano lang naman yun, parang wala pang 500 dirhams. Nakakatuwa lang. Kudos sa Emirates Airline and Fly Dubai. Thank you so much. Ayan, syempre di man maiiwasan talaga yung mga ganong bagay kasi nga syempre masisira talaga siya. Lalo kapag nadadaganan and maraming gamit, diba? Yan lang. Ngunit ang nakakalungkot naman pagdating sa NAIA or sa airport natin sa Pilipinas na nabibilang sa pinaka-worst airport sa buong mundo, na kung hindi masisira ang maleta ay pagnanakawan naman. At ang mas nakakalungkot pa dito, wala tayong malalapitan at hanggang report lamang, walang aksyon, walang napaparusahan at walang mga gamit na naibabalik. Wala. C'est bon pour vous? Ouais, c'était au plaisir. Ouais. Sira ang gulaw. Kalahating milyong pisong halaga ng alahas ng isang pasahero ang nawala sa NAIA Terminal 3. 15 airline at airport personnel ang posibleng nagka-interes daw sa mga alahas. May indikasyon ding isinanla ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Jewelry box na may lamang mga wedding ring, diamond necklace at mamahaling hikaw. Umaabot sa kalahating milyong piso ang halaga niyan na nawala ng pasaherong si Kimberly Nakamura sa NAIA Terminal 3 noong June 28. Nakabiyahe pa Singapore si Nakamura noong araw na yon, pero bumalik siya agad sa Maynila para hanapin ang jewelry box. Nakita ito ng mga tauhan ng paliparan pero wala na ang mga alahas. We backtracked the CCTV minute by minute. Identified all the personnel who touched and who saw the box, but none of them had the heart to surrender the item to the lost and found. Kabilang sa nagka-interes umano ang ilang tauhan ng mga airline at security personnel ng paliparan. Inabot pa ng higit 2 linggo bago na ibalik kay Nakamura ang mga alahas. Pero may gasgas at UP na ang kanyang wedding ring. Pati ang kanyang hikaw, posible raw na naibenta at naisanla ang mga ito. So it's heavily scratched. And sabi po ng security guard, hindi niya naman daw po balak isanla, but he wanted to keep it as remembrance. Aminado ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na may pagkukulang ang mga sangkot. Nasa 15 staff ang balak sampahan ng administrative case ni Nakamura habang patuloy ang investigasyon ng Airport Police at ng DOTR. Guys, eto nga ang palaging pinapaalala ng mga airlines na wag kayong maglalagay ng mga valuable items sa check-in baggage, kagaya ng pera, alahas at iba pang mga mamahaling gamit. Dahil pwede itong mawala or nakawin. Dahil hindi naman sa pang-aano noted sa mga nakawan ang mga airport natin sa Pilipinas. Dahil isang kababayan natin nagbahagi ng kanyang karanasan na 3 araw daw na missing ang kanyang maleta sa General Santos City International Airport. At nang makuha nila ito or maibalik sa kanila, nawawala naman ang mga alahas na laman nito na birthday gift niya sana para sa kanyang asawa. Shinare niya ito para sa awareness ng lahat. Yan, inti lahat yung aming kwan. Yung mga gold ko nawala. Yan, nakita nyo yan, sir, ha? Pag hihingi ako ng copy niyan, sir. That was in there. But that looks like U.S.
US ESA. Yan, inti lahat yung aming kwan. Yung mga gold ko nawala. Yan, nakita nyo yan, sir, ha? Pag hihingi ako ng copy niyan, sir. That was in there. But that looks like US ESA. Nakakalungkot ang ganito dahil marami ng case ang ganito, lalo na kung dumaan ang bagahe o ang maleta sa NAIA na ang modus ay kunwari ay missing or nawawala ang bagahe. Pero yun pala ay no-hold nila dahil may nakita silang pwedeng nakawin. At hindi ito paninira sa mga airport natin sa Pilipinas dahil real talk yan. May case pa nga na napakatagal lumabas ng maleta sa conveyor. Pero ilang oras nang nakalipas nang lumabas ito ay marami nang nawawalang mamahaling gamit sa check-in baggage. Kung napanood nyo lang ang video ni Panlasang Pinoy nung umuwi sila sa Pilipinas at iba pang mga kababayan natin na nakaranas ng ganito nung umuwi sa Pilipinas. Ganito din ang naranasan ng isang kababayan nating OFW na lumapag sa NAIA na nawala din ang alahas na nalagay ng kanyang mister sa kanyang check-in baggage. May nawala? Hindi kasi nabuksan yung bag niya. Nawala yung lock niya. So, ibig sabihin, nabuksan. Binibidyo kita, isend ko sa'yo. Hindi. Hindi ka nag- May alahas ka dyan nilagay? Ay, dapat hindi dyan. Hinan-carry mo. Nawala. Yun, na-detect nila. Alahas niya. Ay, nawala eh. Alahas. Grabe sila, no? Bakit kasi hindi mo nilagay sa anke? Sa asawa ko kasi. Alam nito, ayos eh. Tapos hindi mo pa kasi pinarap eh. Basta alahas hindi dyan ilagay. Alahas nga. Basta mga kung talaga dito, ilagay sa bagay. Jabihin mo dyan, oh. May nawala? Iba pa, wala. Yan na lang sa...
niya. So, ibig sabihin, nabuksan. Binibidyo kita, isend ko sa'yo. Hindi. Hindi ka na ko. May alahas ka dyan nilagay? Ay, dapat hindi dyan. Hinan-carry mo. Nawala. Yun, na-detect nila. Alahas niya. Ay, nawala eh. Alahas. Grabe sila, no? Bakit kasi hindi mo nilagay sa uncle? Sasawa ko kasi. Ito, ayos eh. Tapos hindi mo pa kasi pinarap eh. Basta alahas hindi dyan ilagay. Alahas nga. Kaya guys, never kayong maglagay ng pera, alahas at ng iba pang mga mamahaling gamit sa check-in baggage. Dapat ilagay nyo ito sa inyong hand carry or sa personal handbag. At kung meron kayong laptop bag, basta daldala nyo sa loob ng eroplano. Huwag nyo itong ipapayag na ilagay sa check-in baggage para hindi nyo maranasan ang ganito na nanakawan or nawala ng mga alahas sa check-in baggage sa airport sa Pilipinas.